Tahimik ang kabundukang ito, ngunit puno rin ng peligro. Dahil ayon sa militar, isa sa bagong taktika ng mga Maute ang pagpapalaganap at pagtatanim ng mga IEDs o Improvised Explosive Devices sa kabundukan. Hindi bababa sa 5 IEDs ang napaulat na nakabaon sa kabundukang ito. Base sa salaysay ng mga saksi at intelligence network, maituturing itong mapanganib dahil ang kagubatang ito pinamimirmihan ng mga nangangaso at nangangahoy ng mga sibilyan. Sa katunayan, kinumpirma ito ng 3 Kristiyanong mangangasong napaulat na hinuli ng mga Maute. Ginawa nila ito early this year. May hinuli silang mga Christian na mga hunter. There were 3 of them. Pinatay nila by letting them sit in front of an IED and pinaputok nila ang IED in front of them. The other one was able to escape. So yung dalawa naiwan, yun ang namatay. Dahil dito mapanganib ang lugar na ito sa mga kasundaluhan. Ayon sa militar, sila ang totoong target ng mga IEDs at ang pagtatanim ng mga bombang ito, taktika ng mga Maute upang kontrahin ang paglusob at pagtugi sa kanila. Hindi nga nagkamali ang mga sundalo nang may 3 opisyal ang naputukan ng mga IEDs sa bayan ng Piagapo, Lanao del Sur, 2 ng Pebrero ngayong taon. Isang grupo ng mga sundalo ang inatasang magsiyasat sa kakahuyan ng kanilang nadiskubre ang isang maliit na ibinando ng kampo ng isang pangkat ng mga rebelde. Palapit na kami nung may nakita akong indications, mga pinagsabsaban na kahoy. Tapos meron akong nakitang mga pinagtaga-taga doon sa kahoy na parang parang dinaanan talaga ng kalaban. May nakita kaming mga kawayan. Sabi namin, hindi naman kami gumagamit ng kawayan, kalaban talaga ito. Pinakawi-kawi po namin yung tao, yung mga tauhan namin para dandana namin i-assault yung taas. Sabi ko, brother, mag-ingat tayo sa IED. After ko pagkasabi ng words na yon, paghakbang ko ng left foot ko, sumabog na yung IED. Pag lingon niya po pupunta sa akin, biglang natapakan niya po yung IED. Sa time na po yun, tumalsik po kaming 3. Huli ko na lang po na-realize na IED po pala yun. Akala ko po baril yung unang pumutok kasi parang sinipa po ng higante yung dibdib ko na malakas talaga. Lumalapit sa akin yung medics namin, sabi niya, "Sir, may tama ka?" Sabi ko, "Wala." Tapos nung nakikita nila dumudugo yung mga sa may chin ko, tapos sabi niya, "Sir, may tama ka." Nagtamo ng mga sugat at pinsala ang 3 sundalo sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Bagamat sugatan at off-duty, sa kabutihang palad, sila ngayon ay nagpapagaling at handang gumanap sa kanilang tungkulin sa susunod na mga araw. Magandang gabi, Pilipinas!